Winasak ng isang pagkakanulo ang 5 taong tiwala. Habang nagpapakahirap si Dahlia na mag-ipon para sa matrikula ng anak, inilaan ng asawa niya ang pera sa luho ng kabit. Wala siyang kwenta. Amoy mantika sa kusina. Ang malupit niyang sumbat. Ngunit ang luha ni Dahlia ay naging apoy. Hindi siya magmamakaawa. Siya'y maniningil ng buong dignidad. Paano magiging sandata ang pinakamatinding sakit upang makabangon? Salamat sa bag, babe. Sulit pala ang pera sa lata ng asawa mong walang kwenta. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na sumunog sa huling hibla ng katinoan ni Dahlia. Paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe sa maliit na screen ng lumang cellphone ni Marco. Ang cellphone na akala niya ay matagal nang sira, ngunit nakatago pala sa ilalim ng mga luma nilang damit sa loob ng kabinet. Kasabay ng panlalabo ng kanyang paningin ay ang pagsariwa ng hapdi sa kanyang mga palad. Tumingin si Dahlia sa kanyang mga kamay. Magaspang, may mga bakas ng hiwa mula sa pagtitiris ng bawang at paghiwa ng sibuyas sa karinderya, at nanunuot pa rin ang amoy ng usok at mantika sa kanyang balat. Buong araw, buong gabi siyang nagpapakapagod. Tiniis niya ang bawat lait ng mga customer, ang bawat pasinghal na utos ng kanyang amo, para lamang makapag-ipon. Sa tabi niya, nakabukas ang isang lumang lata ng biskwit, ang latang naging saksi sa bawat barya, at lukot na perang isinisiksik niya gabi-gabi. Ito ang pangarap niya para kay Leo. Ito ang matrikula para sa papasok na pasukan ng kanyang anak sa isang disenteng paaralan. Ngunit ngayon, ang latang iyon ay walang laman. Walang iniwan, kundi ang malamig na kalansing ng kawalan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay naging isang mamahaling bag para sa ibang babae. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging luho ng taong tinawag ni Marco na babe, habang siya ay tinatrato na parang basahan sa sariling tahanan. Naramdaman ni Dahlia ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay ang isang nanginginig at basag na hininga. Ang sakit ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na tila dudurog sa kanyang mga buto. Bakit ba ang dilim dito sa kwarto? At ano ba yang amoy na yan, Dahlia? Amoy sibuyas ka na naman. Nakakasulasok. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humampas sa katahimikan. Pumasok ang kanyang biyenan na nakataas ang kilay. May dalang abaniko na tila diring-diri sa hangin sa loob ng kwarto. Dali-daling itinago ni Dahlia ang cellphone sa likod niya. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan, kahit na ang bawat paglunok ay parang paglamon ng bubog. Pasensya na po, ma. Katatapos ko lang po sa trabaho. Mahinang sagot ni Dahlia, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Trabaho? Iyan bang pagluluto sa kalsada ang tinatawag mong trabaho? Nakakahiya ka. Kung hindi dahil sa anak ko, baka namamalimos ka na sa labas. Kaya huwag kang magmukhang kawawa riyan, dahil utang mo sa amin ang bawat subo ng pagkain mo. Mag-ayos ka nga, darating si Marco. Anniversary niyo raw bukas. Hindi ba? Nakakaawa ang anak ko. Pag-uwi niya ay isang amoy kusinerang asawa ang bubungad sa kanya. Lumabas ang biyenan ng hindi man lamang napansin ang latang walang laman sa tabi ni Dahlia. Hindi niya napansin ang panginginig ng mga balikat ng kanyang menugang babae. Sa paningin ng pamilyang ito, si Dahlia ay isa lamang kagamitan. Isang aninong walang karapatang masaktan. Naiwan si Dahlia sa gitna ng silid, yakap ang sarili, habang ang mga salita ng biyenan at ang mensahe sa cellphone ay naghahalo sa loob ng kanyang isipan. Tumingin siya sa litrato ng anak niyang si Leo na nakasabit sa dingding. Ang inosenteng ngiti ng bata ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pasanin. Paano niya sasabihin sa anak na ang perang pambili ng kanyang bagong uniforme at libro ay naging regalo ng kanyang ama sa ibang babae? Ilang sandali pa,
Narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila hudyat ng pagdating ng isang kaaway. Narinig niya ang masiglang yabag ni Marco sa hagdanan. Ang sipol nito na tila ba wala itong ginawang kasalanan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na may dalang isang maliit na box ng cake. Ang kanyang mukha ay maliwanag at may bakas ng pekeng lambing. "Hon, I'm home. Surprise, binilan kita ng paborito mong ube cake. Happy ika-5 anniversary sa atin bukas. Excited ka na ba? May plano ako para sa atin." Lumapit si Marco kay Dahlia at akmang hahalik sa pisngi nito. Naamoy ni Dahlia ang bango ng mamahaling pabango ni Marco. Isang bango na tiyak niyang hindi galing sa kakarampot nitong sweldo. Isang bango na amoy pagkakanulo. Nanigas ang buong katawan ni Dahlia. Ang cake na nasa mesa ay tila naging lason sa kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga matang dati niyang pinagkakatiwalaan. Ang mga matang naging kanlungan niya sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, wala na siyang nakikitang asawa. Ang tanging nakikita niya ay ang isang magnanakaw na nagnakaw hindi lamang ng pera, kundi ng kanyang buong pagkatao. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang saan ba ang kayang tiisin ng isang pusong matagal ng durog bago ito tuluyang maging abo? Bakit ganyan ang tingin mo, Hon? Para ka namang nakakita ng multo. Ang boses ni Marco ay malambing, ngunit para kay Dahlia, bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila malapot na putik na bumabalot sa kanyang pandinig. Dahan-dahang ikinuyom ni Dahlia ang kanyang mga kamay sa likuran. Mahigpit na hinahawakan ang cellphone na naglalaman ng katotohanan. Ang init ng kaba sa kanyang dibdib ay naglalaban sa lamig ng kanyang nanginginig na mga daliri. "Wala. Napagod lang ako sa trabaho." Mahinang tugon ni Dahlia. Iniwawas niya ang kanyang tingin sa ube cake na inilapag ni Marco sa lamesa. Ang kulay nito na dati paborito niya, ngayon ay tila naging kulay ng isang sariwang pasa. "Masyado ka kasing nagpapakapagod dyan sa karinderya. Sinasabi ko naman sa'yo, Hon, kaya ko naman tayong buhayin. Look at this cake. It's from the best bake shop sa Makati. Deserve mo ito dahil bukas, 5 taon na tayong kasal." Nakangiting sabi ni Marco habang hinuhubad ang kanyang mamahaling leather jacket. Tinitigan ni Dahlia ang jacket ni Marco. Iisang linggo pa lang ang nakalilipas nang sabihin ni Marco na wala silang pambili ng gatas ni Leo dahil hindi pa lumalabas ang komisyon nito. Ngunit ngayon, heto siya, nakasuot ng bagong damit at may dalang mamahaling cake. Ang bawat detalye ng kanyang kasinungalingan ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Dahlia na parang isang madilim na puzzle. "Marco?" Tawag ni Dahlia. Huminto siya, tila tinitimbang kung mayroon pa bang puwang ang pag-amin sa pagitan nila. Nawawala ang pera sa lata sa ilalim ng kama. Ang matrikula ni Leo. Sandaling tumigil ang mundo. Ang tunog ng electric fan sa sulok ay tila naging isang nakakabinging ugong sa katahimikan. Nakita ni Dahlia ang mabilis na pagdaan ng kaba sa mga mata ni Marco bago ito napalitan ng isang mapang-uyam ng ngiti. "Pera na naman? My God, Dahlia. Anniversary natin? Pero yan agad ang sasalubong sa akin. Baka kung saan-saan mo lang nailagay. Masyado ka kasing stressed. Nagiging ulyanin ka na. Baka nga nagamit mo na pambili ng kung ano-ano sa palengke, tapos hindi mo lang maalala." Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tumataas. Isang taktika para pagmukain si Dahlia na siya ang may mali. "Hindi ko yun ginamit, Marco. Alam mo kung gaano ko pinag-ipunan yun. Bawat barya, pinaghirapan ko." "O baka naman ibinigay mo na naman sa nanay mo sa probinsya?" Ang tinig ni Doña Carmen ay muling pumailan lang habang papasok ito sa kusina. "Iyan ang hirap sa'yo, Dahlia. Akala mo ay hindi namin alam na panay ang padala mo ng pera sa pamilya mo. Ninanakawan mo ang asawa mo para sa sarili mong kapritsyo, tapos ngayon ay magbibintang ka?" "Hindi ko po ginagawa yun, Ma!" Sigaw ng puso ni Dahlia.
Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang hikbi na pilit niyang pinigilan. Ang pagsasabwatan ng mag-ina ay tila isang pader na unti-unting umiipit sa kanya. Tama na yan, ma. Pag-awat ni Marco. Ngunit ang kanyang tingin kay Dahlia ay puno ng panunumbat. Hon, huwag mo namang sirain ang gabi natin. Bukas, mag-celebrate tayo. May isasama akong mga kaibigan, business partners. Mag-ayos ka ha? Ayokong magmukha kang katulong sa harap nila. Business partners. Alam ni Dahlia na isa sa mga tinutukoy ni Marco ay ang babaeng nagngangalang Vanessa. Ang babaeng tumawag sa kanya na walang kwenta. Hindi na sumagot si Dahlia. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa banyo. Isinara niya ang pinto at agad na pinihit ang gripo. Ang tunog ng bumubuhos na tubig ay tila naging tabing para itago ang kanyang mga hikbi. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na niya kilala. Maputla, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata at punong-puno ng pagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at binuksan muli ang folder ng mga mensahe. Doon, nakita niya ang isang kalendaryo ng mga transaksyon at sa huling bahagi ng thread, may isang pangalan at address na nabanggit. Anton de la Merced. Sino si Anton? At bakit kailangang magbayad ni Marco sa taong ito? Dahan-dahang kinuha ni Dahlia ang kanyang sariling pitaka na nakatago sa likod ng salamin ng banyo. Doon, inilabas niya ang isang calling card na nakuha niya sa bulsa ng pantalon ni Marco noong isang linggo habang naglalaba siya. Isang card na may logo ng isang kilalang architecture firm, Anton de la Merced, Principal Architect. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia. Ang taong ito ay hindi lamang basta business partner. Siya ang asawa ng babaeng kinakasama ni Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dahlia. Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging taya lamang. Hinugasan ni Dahlia ang kanyang mukha ng malamig na tubig. 3 beses. Tila binubura ang bawat bakas ng kahinaan, bawat bakas ng pagiging sunod-sunuran. Nang muli siyang tumingin sa salamin, ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Sila ay naging kasing talas ng isang patalim na handang humiwa sa bawat kasinungalingan ng lalaking nasa labas ng pinto. Kung gusto mong mag-celebrate, Marco, pagbibigyan kita, bulong ni Dahlia sa hangin. Pero ito na ang huling anibersaryo na pagsisisihan mo habang buhay. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Marco na masayang kumakain ng ubi cake habang nanonood ng telebisyon. Tila ba walang nawawalang pera, tila ba walang pusong winasak. Ang bawat subo nito ng cake ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ni Dahlia. Hanggang kailan magtatagal ang maskara ng isang demonyong nakangiti bago ito tuluyang matunaw sa harap ng katotohanan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging asawa ay ang pagpasok sa mundong hindi mo nakilala. Kahit pa ang taong nasa loob nito ay ang lalaking pinangakuan mong makakasama habang buhay. Habang naglalakad si Dahlia sa makintab na pasilyo ng opisina ni Marco, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang ng kanyang mga lumang swelas. Bit-bit niya ang isang eco bag na naglalaman ng 3 layer ng baunan. Ang paboritong adobo ni Marco na maingat niyang niluto mula pa madaling araw. Ngunit hindi pagkain ang tunay niyang pakay. Ang bawat sulyap niya sa mga mesa, ang bawat pakikiramdam sa mga bulungan ng mga empleyado ay tila paghahanap ng mga piraso ng kanyang sariling dignidad na unti-unting ninanakaw sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng gusali ay hindi sapat para pawiin ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. Pakiramdam ni Dahlia ay isa siyang dayuhan sa lugar na ito. Ang kanyang simpleng bestida na kupas na ang kulay ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling kurbata at matatulis na sapatos. Dahlia,
Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Marco ay hindi naglalaman ng tuwa, kundi ng pagkahiya. Nakita ni Dahlia ang mabilis na paglingon ni Marco sa kanyang mga kasamahan bago siya mabilis na hinila patungo sa isang sulok. Dinalhan lang kita ng pananghalian, Hon. Akala ko kasi hindi ka makakauwi dahil sa dami ng trabaho. Mahinang sabi ni Dahlia. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng kaba. Sana tumawag ka muna. Masyadong busy dito. Baka makaabala ka lang. Iritableng sagot ni Marco habang kinuha ang bag nang hindi man lang nagpapasalamat. Sa sandaling iyon, isang bango ng mamahaling bulaklak at banilya ang humalo sa hangin. Narinig ni Dahlia ang tunog ng matatulis na takong na papalapit sa kanila. Isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang bestida, may maayos na ayos ng buhok at mga matang puno ng pangungutya ang huminto sa kanilang harapan. Oh Marco, is this your wife? Ang boses ni Vanessa ay tila isang matalim na kutsilyo na binalot ng pilus. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, Vanessa. This is Dahlia. Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila gustong matapos na ang usapan. Tiningnan ni Vanessa si Dahlia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay tila isang scanner na bumibilang sa bawat butas at himulmol ng damit ni Dahlia. Nice to meet you, Dahlia. You know, Marco is so hardworking. Minsan nga, kailangan niya ng konting inspirasyon sa office. You should visit more often. But maybe next time, mag-ayos ka naman ng konti, sis. Para naman hindi mapagkamalang janitress ang asawa ng isa sa mga top consultants namin. Naramdaman ni Dahlia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang sampal na hindi nagiiwan ng bakas sa balat, kundi sa kaluluwa. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing ang inspirasyong sinasabi nito ay binili gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Salamat sa payo, Vanessa. Malaking tulong. Sagot ni Dahlia na may halong pait. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babae. Paalis na sana si Vanessa nang biglang mahagip ng paningin ni Dahlia ang isang bagay na nakasabit sa upuan sa loob ng cubicle nito. Isang bag na gawa sa mamahaling balat, may gintong lock at isang pamilyar na disenyo na nakita niya sa mga fashion magazine na binabasa niya habang naghihintay sa karinderya. Iyon ang bag. Ang bag na binanggit sa mensahe. Ang bag na kapalit ng matrikula ni Leo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Dahlia. Ang bawat detalye ng bag na yon, ang ningning ng ginto, ang kinis ng balat, ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano niya tinitipid ang bawat pisong pambili ng ulam para lamang madagdagan ang ipon sa lata. Naalala niya ang itsura ni Leo na tuwang-tuwa nang sabihin niyang makakapasok na ito sa paaralan. Dahlia, sige na, may meeting pa ako, umuwi ka na. Pagtataboy ni Marco, tila napansin ang paninigas ng kanyang asawa. Hindi kumibo si Dahlia. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas sa isang bangungot na ayaw siyang gisingin. Nang makalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng matinding sikat ng araw. Ngunit sa loob niya ay may isang malamig at madilim na unos na nagsisimulang mabuo. Kinuha ni Dahlia ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numerong kinuha niya mula sa calling card ni Anton de la Merced. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin para sa lakas na hindi niya alam kung saan kukunin. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang tunog ng bawat pagring ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang sa huling sandali ng kanyang pagiging biktima. Hello? Architect Anton de la Merced speaking. How can I help you? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kalmado, at may himig ng pagod.
Huminga ng malalim si Dahlia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abalang kalsada ng Maynila. Ngunit ang kanyang isipan ay nakapako sa imahe ng bag ni Vanessa at sa kasinungalingan ni Marco. Hello, Architect Anton. Ako si Dahlia, ang asawa ni Marco. May kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo at sa asawa ko. Hindi ko alam na ang perang pinaghihirapan ko para sa aming kinabukasan ay pambayad lang pala sa mga luho ng asawa ko at ng asawa mo. Ang boses ni Anton ay galing sa isang lugar ng malalim na pagkapagod. Habang nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng isang lumang kapehan sa Quezon City, tila ang hangin sa pagitan nila ay bumigat dahil sa bigat ng kanilang mga lihim. Ang amoy ng mapait na kape ay humahalo sa amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas. Ngunit para kay Dahlia, ang tanging nalalasahanan niya ay ang pait ng katotohanan. Tinitigan ni Dahlia ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Architect Anton de la Merced ay malayo sa imahe ng isang taong biktima. Maayos ang kanyang suot, malinis ang gupit ng buhok, at may awtoridad ang kanyang mga kilos. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Dahlia ang isang pamilyar na sugat. Ang sugat ng isang taong ibinigay ang lahat, ngunit binaliwala pa rin. Ito ang lahat ng ebidensyang nakuha ko, mahinang sabi ni Dahlia habang inilalapag ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin habang binubuksan ang folder ng mga mensahe sa pagitan ni Marco at Vanessa. Kinuha ni Anton ang telepono. Nakita ni Dahlia ang paggalaw ng panga ng lalaki habang binabasa ang bawat malalaswang salita, bawat plano ng pagkikita at ang larawan ng bag na naging mitya ng galit ni Dahlia. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang taon sa loob ng katahimikang yon. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Vanessa told me that bag was a gift from a client. Bulong ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang gilingan ng bato. Hindi ko akalain na ang client na sinasabi niya ay ang asawa mo na nagnakaw pa ng pera para lang mabili niyan. 5 taon, Architect. Pagsisimula ni Dahlia, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito. 5 taon akong nagtiis sa panlalait ng biyenan ko. 5 taon akong nagtrabaho hanggang sa mamaltos ang mga kamay ko para lang makatulong sa gastusin. At ang pera para sa pag-aaral ng anak ko, doon lang napunta. Ibinaba ni Anton ang telepono at tumingin ng diretso kay Dahlia. Sa sandaling iyon, hindi sila architect at kusinera. Sila ay 2 kaluluwang pinagtaksilan, 2 taong itinapon matapos pakinabangan. Ano ang plano mo, Dahlia? Why did you call me? Tanong ni Anton. Bukas ang 5 anibersaryo ng kasal namin. Sagot ni Dahlia. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Nagpapanggap si Marco na mahal niya ako. Nagpapanggap siyang tapat siya. Gusto niyang magkaroon ng selebrasyon. Gusto niyang maging maganda ang lahat sa harap ng mga tao. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dahlia. Gusto kong ibigay sa kanya ang selebrasyong hinding-hindi niya malilimutan. Gusto kong makita niya ang lahat ng kasinungalingan niya na sasabog sa harap ng mismong hapagkainan namin. At kailangan kita roon, Architect. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo bulag. Sandaling tumahimik si Anton. Tiningnan niya ang kanyang sariling singsing sa daliri. Isang simbolo ng pangakong matagal nang nilapastangan ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Hindi lang si Marco ang may kasalanan dito, sabi ni Anton. Si Vanessa, matagal na niyang ginagawa ito. Ginamit niya ang pera ko para suportahan ang sarili niya habang nakikipagrelasyon sa asawa mo. We are both being leached by people we thought loved us. Iniabot ni Anton ang isang malinis na panyo kay Dahlia. Hindi dahil umiiyak ang babae,
kundi dahil nakita niyang mahigpit ang pagkakahawak nito sa laylayan ng mesa hanggang sa mamuti ang mga kuko nito. Isang tahimik na pagkilala sa lakas na pilit na itinatago ni Dahlia. "I will be there," deklarasyon ni Anton. "Tell me the time and the place." Hindi ko hahayaang magpatuloy ang dula-dulaang ito. Nang tumayo si Anton para umalis, iniwan niya ang isang pakiramdam ng kapanatagan sa puso ni Dahlia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dahlia na hindi siya nag-iisa, na mayroon siyang kakampi sa gitna ng digmaang ito. Umuwi si Dahlia ng may bagong determinasyon. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng nakakairitang sipol ni Marco mula sa kwarto. Nakita niya ang asawa na maingat na inililista ang mga bibilhing pagkain para sa anibersaryo sa isang pirasong papel. "Hon, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap," tanong ni Marco habang nakangiti. Tila ba isa siyang ulirang asawa. "Inayos ko na ang listahan. Bibili ako ng pinakamahal na alak para sa mga bisita natin bukas. Excited ka na ba?" Tumingin si Dahlia kay Marco. Pinagmasdan niya ang mukhang dati ay tanging kaligayahan ang hatid sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya ay isang huwad na maskara na malapit ng mabitak. "Oo, Marco. Excited na ako," mahinang sagot ni Dahlia habang dahan-dahang hinahaplos ang panyo na ibinigay ni Anton sa loob ng kanyang bulsa. "Gagawin nating espesyal ang gabi na yon. Napaka-espesyal." Habang nakahiga si Dahlia sa tabi ni Marco noong gabing iyon, nakatingin siya sa kisame habang pinapakinggan ang mahimbing na paghinga ng asawa. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang countdown para sa pagguho ng lahat. Paano kaya magagawa ng isang tao na matulog ng mahimbing sa tabi ng taong dahan-dahan niyang pinapatay sa sakit? At bukas, kapag sumikat ang araw, magagawa pa rin kaya ni Marco na ngumiti kapag nakita niya ang huling bisitang darating sa kanilang piging? "Dahlia, siguraduhin mong hindi mapapahiya ang anak ko sa mga bisita niya. Ayokong makarinig ng reklamo na matabang ang luto mo o amoy usok ang buong bahay." Ang tinig ni Doña Carmen ay pumailan lang sa gitna ng mainit at mausok na kusina, habang abala si Dahlia sa paghahalo ng malapot at kulay orig na sarsa ng kare-kare. Ang amoy ng dinurog na mani at bagoong ay sumasama sa singaw ng mainit na kalan, ngunit para kay Dahlia, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo. Hindi sumagot si Dahlia. Patuloy siya sa pag-aayos ng mga gulay, ang sitaw, talong, at puso ng saging na maingat niyang pinili sa palengke kaninang madaling araw. Ang bawat hiwa ng kanyang kutsilyo sa ibabaw ng kahoy na tadtaran ay may kasamang diin, isang tahimik na pagbibilang ng bawat sakit na ibinato sa kanya ng pamilyang ito sa loob ng 5 taon. "Ano ba, bingi ka na ba? Nakikinig ka ba sa akin?" Muling pagsusungit ni Doña Carmen habang ipinapaypay ang kanyang abaniko sa tapat ng kanyang mukha, diring-diri sa pawis na namumuo sa noo ni Dahlia. "Napaka-cheap talaga ng taste mo. Kare-kare? Lechon kawali? Napaka-common. Sabagay, anong aasahan ko sa isang babaeng galing sa hirap? Wala kang kaklas-klas." Huminto si Dahlia sa paghahalo. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ipamukha sa kanya na isa siyang basura na pinulot lamang ng kanyang anak. "Opo, ma. Huling beses na po itong kare-kare. Natitikman niyo mula sa akin. Sisiguraduhin ko pong hinding-hindi niyo makakalimutan ang lasa nito." Dapat lang. Ang huling hirit ng biyenan bago ito lumabas ng kusina, hindi napansin ang kakaibang kislap sa mga mata ni Dahlia. Ilang sandali pa, pumasok si Marco na nakasuot ng isang mamahaling polo shirt, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin sa sala bago tuluyang lumapit sa kusina. Kumuha siya ng isang pirasong lechon kawali mula sa pinggan at isinubo ito ng walang pasabi. "Hon, ang sarap nito. Perfect." Puri ni Marco, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na bumalik sa kanyang cellphone.
By the way, inimbita ko si Vanessa. Sabi ko sa kanya, business celebration din ito, kaya dapat siyang pumunta. Be nice to her, okay? Malaki ang naitulong niya sa akin sa office para makuha ang mga bonus ko. Bonus! Ang bonus na nanggaling sa bulsa ni Anton at sa matrikula ni Leo. Naramdaman ni Dahlia ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Oo naman, Marco. Magiging napakabait ko sa kanya. Inayos ko na ang upuan niyo. Magkatabi kayo para mas mabilis niyo siyang maasikaso. Good. Alam mo naman, she's a very important partner, sabi ni Marco bago muling lumabas para asikasuhin ang mga inumin sa sala. Naiwan muli si Dahlia sa katahimikan ng kusina. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga mamahaling plato na bihira lamang nilang gamitin. Maingat niyang inilapag ang bawat isa sa mesa. Sa bawat paglalagay niya ng kutsara at tinidor, tila naglalatag siya ng isang patibong na walang sino mang makakatakas. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay pumapasok sa bintana, tumatama sa mga basong kristal na kanyang pinakintab ng husto. Sa dulo ng mesa, inilaan niya ang 2 upuan na magkaharap, isa para kay Vanessa at isa para sa hindi inaasahang bisitang si Anton. Hinawakan ni Dahlia ang gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Tiningnan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Alam niyang, sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, papalapit na ang sandali ng paghuhukom. Maya-maya, narinig niya ang tawanan ni Marco at Doña Carmen sa sala, naghihintay ng mga panauhin. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga tinik na tumutusok sa balat ni Dahlia. Ngunit hindi siya natinag. Kinuha niya ang kanyang apron at dahan-dahang hinubad ito. Inilalantad ang isang simpleng itim na bestida na itinago niya para sa gabing ito. Isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang tunog na yon ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang palabas, kung saan ang lahat ng bida ay may mga lihim at ang tanging nakakaalam ng wakas ay ang babaeng matagal nilang minalit. Nandyan na sila! Masiglang sigaw ni Marco. Huminga ng malalim si Dahlia. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang basong tubig, malamig, matatag at handa. Binuksan ni Marco ang pinto at pumasok ang amoy ng mamahaling pabango ni Vanessa. Kasunod ang kanyang mapanuring mga mata. Ang pista ng kasinungalingan ay opisyal nang nagsimula. At ang unang putahe ay ang katotohanang hinding-hindi nila kayang lunukin. Happy anniversary, sis! I hope I'm not too early for the party. Ang boses ni Vanessa ay tila isang matinis na tunog ng biolin na hindi maayos ang tono. Pumasok siya sa loob ng bahay na tila ba siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang pulang bestida ay hapit na hapit sa kanyang katawan at sa kanyang balikat ay nakasabit ang bag na gawa sa mamahaling balat. Ang bag na alam ni Dahlia na binili gamit ang dugong pawis na para sana sa kanyang anak. Vanessa, mabuti at nakarating ka. Come in, please. Masiglang bati ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang nakatingin sa kanyang kabit. Isang tingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Dahlia. Tumingin si Vanessa kay Dahlia at ngumiti nang may halong pait. Pasensya ka na, Dahlia, ha? Masyado bang magarbo ang suot ko? Sabi kasi ni Marco, special night daw ito. You look busy as always. Amoy kusina ka pa rin, but I guess that's your brand, right? Naramdaman ni Dahlia ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang kalmado. Inalalayan niya ang mga bisita patungo sa hapagkainan kung saan nakahain ang mga pagkaing niluto niya ng buong puso. Maupo kayo. Inayos ko ang mga pwesto niyo para maging komportable kayo. Nang makaupo na ang lahat, tumayo si Marco at itinaas ang kanyang baso ng alak. Gusto ko lang mag-toast. 5 taon na kaming kasal ni Dahlia. 5 taon ng katapatan, sakripisyo, at pagmamahalan. Salamat sa lahat ng nandito. Lalo na sa'yo, Vanessa,
na naging malaking bahagi ng tagumpay ko sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Habang nagsasalita si Marco, napansin ni Dahlia ang palihim na paggalaw ng kamay nito sa ilalim ng mesa. Nakita niya sa refleksyon ng isang malinis na kutsara ang pagpisil ni Marco sa binti ni Vanessa. Ang mukha ni Marco ay puno ng integridad habang nagsasalita, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng kabulukan. Cheers! Masayang sigaw ni Doña Carmen na tila walang pakialam sa nararamdaman ni Dahlia. Alam mo, Vanessa, kung hindi ko lang alam na asawa ni Marco itong si Dahlia, iisipin kong ikaw ang reyna ng bahay na ito. Bagay na bagay sa'yo ang bag mo. Ganyan ang dapat na hitsura ng isang babae. May class, hindi mukhang palaging galing sa palengke. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Vanessa. Oh, Doña Carmen, thank you. This bag was a gift from someone very special. Someone who truly appreciates my worth. Tumingin siya ng diretso kay Dahlia habang hinahaplos ang ginintuang lock ng kanyang bag. Lumapit si Dahlia at dahan-dahang nagsali ng alak sa baso ni Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sana ay magustuhan niyo ang pagkain. Inihanda ko ito ng may kasamang pag-iingat, katulad ng pag-iingat niyo sa mga sikreto niyo. Bahagyang natigilan si Vanessa, ngunit mabilis din siyang nakabawi. What do you mean, Dahlia? Wala naman. Sinasabi ko lang na ang pag-ibig ay parang luto. Minsan, kapag masyadong maraming pampalasa, nakakasuka na. Sana ay maging masarap ang gabi ninyo. Malamig na sagot ni Dahlia bago siya bumalik sa kanyang upuan. Nagpatuloy ang tawanan at kainan. Si Marco at Vanessa ay tila may sariling mundo. Nagpapalitan ng mga tingin na puno ng kahulugan, habang si Doña Carmen ay patuloy sa panlalait sa mga luto ni Dahlia. Akala nila ay sila ang may kontrol sa gabing ito. Akala ni Vanessa ay siya ang nagwagi dahil nasa kanya ang atensyon ng asawa ni Dahlia. Ngunit sa gitna ng bawat subo at tawa, ang pandinig ni Dahlia ay nakatuon sa pintuan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katapusan ng kanilang dula-dulaan. Vanessa, balita ko ay architect ang asawa mo? Sayang at hindi mo siya naisama. Biglang singit ni Dahlia na nagpatahimik sa mesa. Namutla ng bahagya si Vanessa. Yes, he's very busy with the project. Hindi siya basta-basta nakakaalis. Sayang naman, sabi ni Dahlia habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Gusto ko pa naman sana siyang makilala. Mukhang marami kaming pwedeng pag-usapan tungkol sa architecture ng isang masayang pamilya. Isang malakas at matunog na doorbell ang bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Ang tunog na yon ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kapayapaan sa loob ng silid. Natigilan si Marco. Sino kaya yan? Wala na tayong inaasahang bisita, di ba? Dahan-dahang tumayo si Dahlia. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng isang madilim na tagumpay. Ay oo nga pala. May nakalimutan akong sabihin sa inyo. May isa pa tayong bisitang darating para kumpletuhin ang ating anibersaryo. Naglakad si Dahlia patungo sa pinto, habang ang tatlo sa mesa ay naiwang naguguluhan at may unti-unting kaba na nagsisimulang bumalot sa kanilang mga puso. Tuloy ka, Architect Anton de la Merced. Ang mga salitang binitiwang yon ni Dahlia ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong hapagkainan. Sa pagbukas ng pinto, pumasok ang isang lalaking may tindig na kasing tigas ng semento at may mga matang kasing talas ng kidlat. Si Anton ay nakatayo roon, hindi nakangiti. Suot ang kanyang madilim na dekoler na polo na nagpapatingkad sa kanyang seryosong anyo. Sa loob ng silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang baso ng alak sa kamay ni Vanessa ay marahas na nanginginig, dahilan upang ang pulang likido ay dahan-dahang umapaw at pumatak sa kanyang mamahaling bestida. Si Marco naman ay biglang napatayo. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay mapula dahil sa alak ay naging kasing puti ng papel na walang sulat. Anton?
Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Vanessa ay tila isang piping tinig na pilit lumalabas sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Hindi siya sinagot ni Anton. Sa halip, naglakad ang arkitekto patungo sa mesa ng may mabibigat at determinadong hakbang. Huminto siya sa tapat ni Vanessa at Marco. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang malaking bato. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni na Marco at Vanessa ang maririnig. Mukhang napakasarap ng inyong anibersaryo, malamig na sabi ni Anton. Ang boses niya ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Masarap ba ang pagkain, mahal? O mas masarap ang pakiramdam na kumakain ka sa hapag ng pamilyang sinisira mo? Dahan-dahang lumapit si Dahlia. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kulay asul na folder. Maingat niya itong inilapag sa gitna ng mesa, sa mismong tabi ng umuusok pang kare-kare na pinaghirapan niyang lutuin. Marco, Vanessa, ito ang tunay na dessert para sa gabing ito, sabi ni Dahlia. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang isang apoy ng dignidad na matagal nang nais kumawala. Binuksan ni Dahlia ang folder. Inilabas niya ang mga kopya ng mensahe ni na Marco at Vanessa. Ang bawat salitang nakakasuka. Bawat plano ng kanilang mga pagtatagpo. Ngunit ang huling inilabas niya ay ang siyang tuluyang bumasag sa katahimikan. Ang resibo ng pag-withdraw mula sa bank account na inilaan para sa matrikula ni Leo at ang resibo ng pagbili ng bag na kasalukuyang nakasabit sa upuan ni Vanessa. Ibinato ni Dahlia ang mga papel sa harap ni Marco. Ang mga puting papel ay tila mga pakpak ng ibon na dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng mesa na dungisan ng sarsa ng pagkain. Iyan ba ang halaga ng anak mo, Marco? Tanong ni Dahlia. Ang kanyang tinig ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kinabukasan ng sarili mong dugo at laman, ipinagpalit mo sa isang pirasong balat na isasabit lang sa balikat? Ano ito? Marco, anong kalokohan ito? Sigaw ni Doña Carmen, na pilit pa ring nagtatanggol ngunit napatigil nang harapin siya ni Anton ng may awtoridad. Tumahimik po kayo, senyora, putol ni Anton. Ang anak niyo ay hindi lamang mangangalunya. Siya ay isang magnanakaw. Tumingin si Dahlia ng diretso sa mga mata ni Marco na ngayon ay nakatungo at hindi makapagsalita. Pagkatapos, binalingan niya si Doña Carmen na kanina lamang ay nilalait ang kanyang amoy. Sabi niyo po kanina, amoy mantika ako. Amoy kusina. Sabi ni Dahlia. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapait na tagumpay. Opo, amoy mantika ako dahil nagpapakaina ako. Nagpapakaasawa ako habang ang anak niyo ay nagpapakahayop sa likod ko. Ang amoy na ito na kinasusuklaman niyo ang siyang nagpakain sa inyo, habang ang anak niyo ay ninanakawan kami para sa kanyang luho. Hinarap niya si Vanessa na ngayon ay nagsisimula ng umiyak sa takot. Ang bag na yan, Vanessa. Sana ay masaya ka habang suot mo yan. Dahil ang bawat hibla ng bag na yan ay gawa sa pawis ko at sa pangarap ng anak ko. Hinding-hindi mo kayang bilhin ang dignidad ko kahit ilan pang bag ang ibigay sa iyo ni Marco. Ang buong hapagkainan ay naging isang eksena ng pagkawasak. Ang dula-dulaan ni na Marco at Vanessa ay tuluyan ng natapos sa harap ng katotohanang hindi nila kayang itanggi. Ngunit si Marco, sa halip na yumuko sa hiya, ay biglang tumayo ng marahas. Hinablot niya ang isang baso ng alak at ibinato ito sa dingding. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila sumisimbolo sa huling pagkawasak ng kanilang 5 taong pagsasama. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Dahlia, sigaw ni Marco. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at hiyang-hiya. Kung hindi ka nangingialam, kung hindi ka nagmamarunong, hindi tayo aabot sa ganito. Ang mga piraso ng basag na salamin ay nagkalat sa malamig na sahig, kasing talas ng mga salitang binitawan ni Marco na tila wala ng balak humingi ng tawad. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco
ay tila mga talsik ng asidong tumutunaw sa huling alaala ng pag-ibig na mayroon si Dahlia para sa kanya. Habang nakatayo si Marco sa gitna ng silid, hingal na hingal at nanlilisik ang mga mata, hindi pagsisisi ang mababakas sa kanya, kundi ang isang mapait na pagtanggi sa katotohanan. Boring ka kasama, Dahlia. 1 linggo pa lang tayong kasal, naging parang matanda ka na. Sigaw ni Marco. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng direkta sa mukha ng asawa. Puro ka na lang reklamo tungkol sa pera, tungkol sa bahay, tungkol sa bata. Nakalimutan mo ng maging babae. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Amoy mantika, laging pagod, walang kahit anong sigla. Paanong hindi ako maghahanap ng iba kung ang sasalubong sa akin gabi-gabi ay isang asawang parang pasan ang buong mundo? Nanatiling nakatayo si Dahlia, matatag ang kanyang mga paa sa sahig, kahit tila nayayanig ang kanyang kalooban. Ang panlalait ni Marco ay hindi na bago, ngunit ang marinig ito sa harap ng ibang tao ay tila pagpako sa kanya sa krus ng kahihiyan. Sa gilid, si Vanessa ay nakatungo, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad habang nanginginig sa takot at hiya. Nilapitan siya ni Anton. Walang galit, walang sigaw. Dahan-dahang hinubad ni Anton ang kanyang gintong singsing sa daliri at inilapag ito sa mesa, sa tabi ng baso ng alak na hindi na naubos. Vanessa, tapos na tayo. Ang bag na yan ang huling bagay na makukuha mo sa buhay na kasama ako. Malamig na sabi ni Anton bago siya tumingin kay Dahlia ng may malalim na respeto at tuluyang lumabas ng pinto nang walang lingon-likod. Kasunod nito ay ang mabilis na pagtakas ni Vanessa, bitbit ang kanyang bag na ngayon ay simbolo na ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling binasag ni Doña Carmen. Sa halip na pagsabihan ng anak na nagkasala, ang matanda ay lumapit kay Dahlia nang may nanunuyang tingin. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Dama ni Dahlia ang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Ang init na tila gumagapang sa kanyang balat, ngunit hindi niya hinawakan ang kanyang mukha. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang biyenan. Wala kang kwentang asawa, bulyaw ni Doña Carmen. Kung marunong kang mag-alaga sa asawa mo, hindi siya gagawa ng ganyan. Sinira mo ang reputasyon ng pamilyang ito sa harap ng ibang tao. Dapat ay tinuos mo ito sa loob ng kwarto. Hindi yung nagpapahiya ka sa harap ng mga bisita. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Dahlia. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan ka pa rin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dahlia. Pinunasan niya ang kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi. Bayad na ako sa inyo, ma. Sa loob ng 5 taon na ginawa niyo akong katulong. Sa loob ng 5 taon na tinalikuran ko ang sarili ko para pagsilbihan kayo at ang anak niyo. Bayad na ako. At ang sampal na ito na ang huling beses na hahayaan kong saktan niyo ako. Hinarap ni Dahlia si Marco na tila hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng kanyang asawa. Marco, ang bawat sentimong ninakaw mo sa bata, ang bawat kasinungalingang itinanim mo sa relasyong ito, iyon ang tunay na pumatay sa atin. Hindi ang pagiging boring ko, kundi ang pagiging hayop mo. Tumalikod si Dahlia at naglakad patungo sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Leo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtatapon ng mabigat na kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang hangin sa loob ng bahay na dati puno ng pagmamahal ay naging nakakasulasok na at alam ni Dahlia na bawat segundo niyang pananatili roon ay tila pagpayag na tuluyan siyang malunod. Saan ka pupunta? Dahlia, bumalik ka rito! Sigaw ni Marco mula sa sala, ngunit hindi na siya narinig ni Dahlia. Pumasok siya sa silid at tiningnan ang payapang mukha ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang banal na tungkulin. Kailangan niyang iligtas ang bata mula sa laso ng pamilyang ito. Kinuha niya ang isang maliit na maleta at nagsimulang mag-impake ng mga gamit ni Leo. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan.
Ang bawat damit na inilalagay niya sa loob ng maleta ay tila isang piraso ng kanyang bagong simula. Alam niyang sa labas ng pintong iyon ay isang madilim na gabi at walang katiyakang bukas, ngunit mas pipiliin pa niyang maglakad sa dilim kaysa manatili sa liwanag na nagmumula sa isang nasusunog na tahanan. Hindi ka aalis! Ibibigay mo sa akin ang anak ko! Ang bulyaw ni Marco ay umaling-aungaw sa maliit na pasilyo habang hinarangan niya ang pintuan ng kanilang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi dahil sa pagmamahal sa anak, kundi dahil sa takot na tuluyan siyang mawalan ng kontrol sa buhay ni Dahlia. Sa likod niya nakatayo si Doña Carmen, nakakuyom ang mga palad at patuloy ang pagpapakawala ng mga salitang kasing talim ng mga bubog. Kapag lumabas ka sa pintong yan, Dahlia, hinding-hindi ka na makakabalik. Mamamatay kayo sa gutom ng anak mo. Tingnan natin kung sino ang tatanggap sa isang babaeng iniwan ang asawa dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Sigaw ng biyenan. Niyakap ng mahigpit ni Dahlia ang kanyang natutulog na anak. Ramdam niya ang init ng hininga ni Leo sa kanyang leeg, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para hindi bumigay ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya si Marco nang diretso sa mga mata, isang tingin na wala ng bahid ng takot, tanging isang malalim na pagkapagod at determinasyon. Hindi ka nagkamali, Marco. Pinili mo ito. Pinili mong nakawin ang pangarap ng anak mo para sa luho ng iba. Kaya huwag mong sabihing pagkakamali ito dahil bawat sentimong kinuha mo sa lata, bawat mensaheng ipinadala mo kay Vanessa ay isang desisyon. Mahinahong sabi ni Dahlia, ngunit ang bawat salita niya ay tila may bigat ng isang hatol. Gamit ang kanyang balikat, buong lakas na tinulak ni Dahlia, si Marco. Ang gulat sa mukha ng lalaki ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para makalusot. Hindi na siya lumingon pa sa mga sumbat at mura na ibinabato sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya palayo sa hapagkainang puno ng mga nasirang pagkain ay tila pag-akyat sa isang matarik na bundok. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng madilim at malamig na gabi. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Maliliit na butil na unti-unting bumabasa sa kanyang buhok at sa kumot na nakabalot kay Leo. Naglakad si Dahlia sa gilid ng kalsada, bitbit ang mabigat na maleta sa isang kamay at ang kanyang buong mundo sa kabilang braso. Ang bawat hakbang niya sa basa at madulas na semento ay puno ng kaba. Saan siya pupunta? Wala siyang sapat na pera. Ang kanyang mga kamag-anak ay nasa malayo at wala siya ng mukhang maihaharap sa kanila sa ganitong kalagayan. Ang bawat ilaw ng sasakyang dumadaan ay tila mga matang mapanghusga, ngunit mas pipiliin pa ni Dahlia ang lamig ng ulan kaysa sa init ng isang tahanang puno ng kasinungalingan. Huminto siya sa isang lumang waiting shed. Ang bubong nito ay may mga butas, kaya't ang tubig ay patuloy na tumutulo sa sahig, lumilikha ng mga maliliit na talsik na bumabasa sa kanyang mga paa. Naupo si Dahlia sa malamig na bangko. Hinahaplos ang likod ni Leo na bahagyang gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang malaking kumot na bumabalot sa kanyang kalungkutan. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi na halos sa malamig na patak ng ulan. Biglang isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang tunog ng makina nito ay banayad, tila ayaw bumasag sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking itim na payong. Si Anton. Hindi nagsalita ang arkitekto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at isang uri ng malasakit na matagal nang hindi naramdaman ni Dahlia mula sa ibang tao. Lumapit siya at itinaas ang payong upang protektahan ang mag-ina mula sa ulan. Dahlia, hindi mo kailangang gawin itong mag-isa, mahinang sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng giniginaw na gabi. Walang nagawa si Dahlia kundi ang tumango.
Ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay tila natunaw sa presensya ng lalaking ito. Inalalayan siya ni Anton patungo sa sasakyan. Maingat na pinagbuksan ni Anton ang pinto sa likod. Nang mailagay na ni Dahlia si Leo sa upuan, nakita niya kung paano maingat na inayos ni Anton ang dulo ng kumot sa paanan ng bata. Tinitiyak na hindi ito mahahanginan bago siya pumasok sa driver's seat nang hindi man lamang tumitingin ng direkta sa mga mata ni Dahlia, isang paggalang sa kanyang kasalukuyang kahinaan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na itinuring niyang kulungan sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Dahlia ang isang uri ng ginhawa na hindi niya maipaliwanag. Ang bango ng loob ng sasakyan ni Anton, amoy kape at malinis na papel, ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang biglang umilaw ang cellphone ni Dahlia sa kanyang hita. Isang mensahe mula kay Marco ang bumungad, isang banta na tila isang itim na ulap sa gitna ng kanyang bagong nahanap na pag-asa. Hinding-hindi mo makukuha si Leo, Dahlia. Isasampa ko ang lahat ng kaso laban sa iyo. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan, kundi ang kulungan. Napahigpit ang hawak ni Dahlia sa kanyang cellphone. Ang kanyang laban para sa kanyang anak at para sa sarili niyang kapayapaan ay nagsisimula pa lamang at ang gabi ay tila lalong nagdilim. Ang kalayaan ay may kaakibat na presyo at para kay Dahlia, ang presyong iyon ay ang bawat patak ng kanyang pawis at ang bot ng kanyang mga paa sa maghapong pagtayo. Sa isang maliit na apartment sa gilid ng lungsod, isang lugar na malayo sa marangyang bahay ni Marco, ngunit punong-puno ng katahimikan, sinimulan ni Dahlia ang pagbuo ng kanyang mga pangarap mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Ang amoy ng ginisa na bawang at sibuyas ay muling naging bahagi ng kanyang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hininga niya ay hindi na sinasabayan ng pangungutya ng biyenan. Sa maliit niyang kusina, abala si Dahlia sa pagluluto ng mga ulam na ibinebenta niya online. Ang kanyang mga kamay, na dati pilit na pinapakinis para lamang sa paningin ni Marco, ay muling naging kalyado at puno ng bakas ng uling. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak na si Leo, na mahimbing na natutulog sa isang maliit na katre sa sulok, nararamdaman niya ang isang uri ng kumpiyansa na mas matamis pa sa anumang papuri. Isang hapon, habang naglalakad si Dahlia patungo sa palengke bitbit ang kanyang mga eco bag, naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga langaw na pilit na dumadapos sa kanyang balat. Iyan ba yung babaeng iniwan ng asawa? Balita ko ay may kinakasama na palang iba, kaya lumayas. Ang pabulong na sabi ng isang babaeng nagwawalis sa tapat ng kanyang bahay. Sayang naman, ang gwapo pa naman ng asawa at mukhang mayaman. Baka sadyang hindi lang marunong makontento sa buhay, sagot naman ng isa pa, habang ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang kislap. Huminto sandali si Dahlia. Ramdam niya ang panggigigil sa kanyang dibdib, ang pagnanais na harapin ang mga ito, at isigaw ang katotohanan. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng kanyang bag. Alam niya ang takbo ng lipunan. Sa mata ng marami, ang babaeng umaalis sa tahanan ay palaging may kasalanan, anuman ang dahilan. Pinili niyang magpatuloy sa paglalakad nang nakataas ang noo. Iniisip na ang mga salitang iyon ay walang halaga kumpara sa kapayapaang tinatamasa niya ngayon. Nang makabalik siya sa kanyang apartment, isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Bumaba si Anton. Ang kanyang anyo ay kasing kalmado ng dati. Ngunit may bitbit siyang isang malaking kahon ng mga supplies para sa negosyo ni Dahlia. Architect, hindi mo naman kailangang gawin ito. Nakakahiya na po sa inyo. Bungad ni Dahlia habang mabilis na lumalapit para tumulong. Sabi ko naman sa iyo, Dahlia, hindi ito libreng tulong. Consider this an investment. At saka, may order muli ang opisina para sa lunch meeting bukas. 50 packs ng paborito mong kaldereta. Nakangiting sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nananatiling may respeto at malayo
sa anumang mali siya. Inanyayahan ni Dahlia si Anton sa loob para sa isang baso ng malamig na tubig. Sa maliit na espasyong yon, habang ang init ng hapon ay dahan-dahang napapalitan ng malamig na simoy ng hangin, naupo silang dalawa. Isang payapang katahimikan ang namayani. Sa pagitan nila, isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi nakakagamot. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Anton, habang pinagmamasdan si Dahlia na nag-ayos ng mga gulay sa lamesa. "Pagod, architect. Pero sa unang pagkakataon, masaya ako kapag napapagod ako. Alam kong bawat sentimong kikitain ko ay para sa amin ni Leo. Walang magnanakaw, walang manlalait." Sagot ni Dahlia, isang matamis ngunit may halong pait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You're doing great, Dahlia. Nakikita ko ang pagbabago sa'yo. Mas matatag ka na ngayon," bulong ni Anton. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang baso at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dahlia. "Huwag mong papakinggan ang mga sabi-sabi sa paligid. Ang mga taong walang alam sa pinagdaanan mo ay walang karapatang humusga sa destinasyon mo." Naramdaman ni Dahlia ang isang kislap ng kilig sa kanyang puso. Isang damdaming akala niya ay matagal nang namatay. Hindi ito ang uri ng kilig na nakukuha sa mga mabulaklak na salita ni Marco, kundi isang malalim na pagpapahalaga mula sa isang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang halaga. Ang simpleng pag-upo nila roon, habang nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa pangarap at paghilom, ay tila isang gamot sa kanyang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ng hapong yon ay nabasag ng may kumatok sa pinto. Isang mabilis at tila nagmamadaling tunog. Pagbukas ni Dahlia, isang lalaking nakauniporme ang nag-abot ng isang puting sobre. "Subpuena po para kay Mrs. Dahlia Santos," ang maikling sabi ng lalaki bago ito umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Dahlia habang binubuksan ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat sa legal na papel ay tila mga tinik na muling bumaon sa kanyang puso. Child custody case. Ipinapatawag siya sa korte dahil sa paratang ni Marco na siya ay isang iresponsableng ina at walang kakayahang buhayin ang bata. "Marco," bulong ni Dahlia, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. "Hindi mo talaga ako tatantanan." Nilapitan siya ni Anton at kinuha ang papel mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang panga ni Anton ay tumigas habang binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat doon. Tumingin siya kay Dahlia. Ang kanyang mga mata ay naglalabiyab sa determinasyon. "Hindi ka mag-iisa sa laban na ito, Dahlia. Akala ni Marco ay pera at koneksyon ang magpapanalo sa kanya. Pero nakalimutan niyang may mga ebidensya tayong hindi niya kayang burahin," deklara ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang pananggalang na bumabalot sa takot ni Dahlia. Habang nakatingin si Dahlia sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa liwanag, alam niyang ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Ang kanyang bagong buhay ay muling nanganganib, at ang multo ni Marco ay hindi titigil hanggat hindi siya nakikitang nakalugmok sa lupa. Ang babaeng ito ay walang moralidad, may sakit sa isip, at sadyang pinabayaan ang kanyang tungkulin bilang asawa at ina para lamang sa sariling kapritsyo. Ang tinig ng abogado ni Marco ay tila isang matalim na palaso na bumabaon sa dibdib ni Dahlia sa loob ng malamig at payapang silid ng korte. Habang nakaupo si Dahlia sa silya ng nasasakdal, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking naka-Amerikana ay tila mga dumi na itinatapon sa kanyang pagkatao. Isang pagkataong binuo niya sa pamamagitan ng dugo, pawis, at hindi mabilang na gabi ng pagtitiis. Napatingin si Dahlia sa kabilang panig ng silid. Doon ay nakaupo si Marco, maayos ang suot na barong, malinis ang hitsura, at may bahid ng pekeng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa tabi nito ay si Doña Carmen na nakasuot ng mamahaling itim na terno at may isang mapanuyang ngisi na tila ba nakamit na nito ang rurok ng tagumpay.
Ang bawat sulyap ng kanyang biyenan ay tila nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo, wala kang laban sa amin." Naramdaman ni Dahlia ang init ng mga luha na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit agad niyang ikinuyom ang kanyang mga palad sa ilalim ng mesa. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang simpleng bestida hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naalala niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa karinderya, ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa pagluluto, at ang bawat hapdi ng likod sa paglalako ng ulam. At ngayon, sa harap ng batas, pinalalabas nilang siya ang may sala. Ipinapakita po ng mga dokumentong ito na si Mrs. Dahlia Santos ay madalas nawala sa kanilang tahanan, hindi inaasikaso ang kanyang anak, at sadyang inabandona ang kanyang asawa nang walang sapat na dahilan. Pagpapatuloy ng abogado, habang inilalatag ang mga pekeng testimonya mula sa mga kapitbahay na binayaran ni Marco, tumayo si Doña Carmen para magtestigo. Ang bawat hakbang nito patungo sa unahan ay tila tunog ng isang hatol na bitay. "Opo, Your Honor." Simula ng matanda, ang boses ay puno ng kunwaring pait. Ang babaeng iyan ay sadyang tamad. Pinabayaan niya ang aking anak, kaya lamang siya umalis ay dahil nalaman naming may lalaki siyang itinatago. Siya ang unang nagtaksil. Ginamit niya ang pera ng aking apo para sa sarili niyang luho, at ngayon ay nagpapanggap siyang biktima. Isang mahinang singhap ang kumawala sa mga labi ni Dahlia. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro ang katotohanan, ngunit ang kanyang tinig ay tila naubos na sa dami ng gabing inilaan niya sa pag-iyak ng tahimik. Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na bangka sa gitna ng isang higanting alon na handa siyang lamunin anumang sandali. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, narinig ang marahang pagbukas ng mabigat na kahoy na pinto sa likuran ng silid. Ang tunog ng pinto ay nagdala ng isang bugso ng hangin na tila nagpabago sa atmosfera sa loob ng korte. Pumasok si Anton. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad, suot ang isang formal na dekoler na polo, at kasama ang isang lalaking may dalang makapal na folder, ang pinakamahusay na abogado sa lungsod, na kilala sa pagtatanggol ng katotohanan. Hindi tumingin si Anton sa ibang tao. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakapako kay Dahlia. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa babae. Isang tahimik na pangakong nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka na mag-iisa." Sa sandaling iyon, ang takot na kanina ay lumulunod kay Dahlia ay tila unti-unting napalitan ng isang mainit na pag-asa. Tumayo ang abogado ni Anton, si Attorney Reyes, at hinarap ang huwes. "Your Honor, humihingi po kami ng pahintulot na magpakita ng mga kontra-ebidensya. Mayroon po kaming hawak na mga bank records at CCTV footages na magpapatunay na ang tunay na kumuha ng pera sa account ng bata ay walang iba kundi ang nagsasampang si Mr. Marcos Santos. Ang perang yon ay ginamit pambili ng luho para sa kanyang kinakasama sa labas ng kasal." Nakita ni Dahlia kung paano nabura ang nangisi sa mukha ni Doña Carmen. Si Marco naman ay napaupo ng maayos. Ang kanyang panga ay tila nanigas sa gulat. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing talim ng isang balisong. At bukod sa mga dokumentong ito, pagpapatuloy ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Nais po naming tawagin ang aming huling saksi na magpapatunay sa lahat ng kasinungalingang itinanim sa kasong ito." Ang pinto ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, pumasok ang isang babaeng tila wasak na wasak ang pagkatao. Nakayuko, nanginginig, at wala na ang dating arogansyang dala ng kanyang pulang bestida. Si Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Dahlia kay Vanessa, at sa unang pagkakataon, hindi puot ang naramdaman niya.
kundi ang isang malalim na pagkaunawa na sa huli, ang katotohanan ang siyang tanging magpapalaya sa kanila. Tinatawag po ng depensa si Vanessa de la Merced para tumestigo. Deklara ni Attorney Reyes. Ano ang sasabihin ng babaeng naging mitya ng pagkawasak ng pamilya ni Dalia? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marco para lamang itanggi ang kanyang mga kasalanan ngayong ang sarili niyang kakampi ay nakatayo na laban sa kanya? Tumayo si Vanessa sa witness stand nang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy na tila ba yun lamang ang pumipigil sa kanya na tuluyang bumagsak sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng isang makapal na ulap. Tanging ang marahang paghikbi ni Vanessa ang bumasag sa atmosfera. Sabihin mo sa amin, Mrs. de la Merced, panimula ni Attorney Reyes, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng diin. Sino ang nagbigay sa iyo ng mamahaling bag na suot mo noong anibersaryo ni na Mr. at Mrs. Santos? At saan nanggaling ang perang pambayad doon? Huminga ng malalim si Vanessa. Tumingin siya ng bahagya kay Marco na ngayon ay nanlilisik ang mga mata sa takot bago siya muling yumuko. Si Marco po. Si Marco ang bumili niyon. Ginamit niya ang pera mula sa ipon nila para sa matrikula ng anak niya. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw kailangan ng bata ng mamahaling school dahil matalino naman ito, na mas deserve ko raw ang regalo dahil ako ang nagpapasaya sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila mga saksak sa puso ni Dalia. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang marinig itong kinukumpirma sa harap ng korte ay tila pagpiga sa isang sariwang sugat. Nakita niya kung paano napayuko ang huwes, may bakas, ng pagkadismaya sa mukha. Nagsisinungaling siya! Binayaran niyo siya para sirain ako! Biglang sigaw ni Marco. Marahas siyang napatayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa galit. Vanessa, bakit mo ginagawa ito sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Vanessa habang tumitingin siya kay Marco nang may halong pandidiri. Iniwan mo ako nung gabi matapos tayong mabisto ni Dalia. Noong nalaman mong wala ka ng pera at mawawalan ka na ng trabaho, tinalikuran mo ako. Ganyan ka kaduwag, Marco. Ginamit mo lang ako para sa ego mo at ngayon ay ilalaglag mo rin ako? Order in the court! Ang mariing utos ng huwes habang marahang ibinabagsak ang kahoy na martilyo sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pagtama ng kahoy ay tila hudyat ng pagtatapos ng kapangyarihan ni Marco. Matapos ang mahabang paglilitis, ang desisyon ay naging kasing linaw ng sikat ng araw. Ibinigay ng korte ang buong kustodya ni Leo kay Dalia. Inutusan din si Marco na magbayad ng kaukulang child support at ibalik ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa bank account ng bata. Ang bawat salita ng huwes ay tila isang malambot na musika sa pandinig ni Dalia. Isang musika ng hustisya na matagal na niyang ipinagdarasal. Paglabas ng silid ng korte, sinalubong ni Doña Carmen si Dalia sa pasilyo. Ang dating mapagmataas na biyenan ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang balat ay tila isang lanta na dahon. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Dalia, anak. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Wala na ang dating talas nito. Huwag mo namang ituloy ang kaso laban kay Marco. Masisira ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo ang reputasyon namin sa komunidad. Mapapatawad mo naman siya, di ba? Pamilya pa rin tayo. Tumigil si Dalia sa paglalakad. Tiningnan niya ang biyenan mula sa dulo ng buhok nito hanggang sa suot nitong sapatos. Wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na pagkaawa sa isang taong ang tanging pinapahalagahan ay ang hitsura sa harap ng ibang tao. Sana po ay masarap ang reputasyon niyo, ma. Mahinahong sagot ni Dalia. Ang boses niya ay puno ng dignidad. Dahil ang pangalang pilit ninyong pinoprotektahan ay hindi nakakapagpakain ng bata at hindi nakakapaghilom ng pusong winasak ninyo.
bayad na ako sa inyo. Huwag na po ninyong asahan na magiging bahagi pa ako ng inyong dula-dulaan. Tinalikuran ni Dahlia ang biyenan at naglakad patungo sa tapat ng gusali kung saan naghihintay si Anton kasama si Leo. Nang makita ni Leo ang kanyang ina, mabilis itong tumakbo at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Dahlia ang anak at isiniksik ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Nilalanghap ang amoy ng pag-asa at bagong simula. Tumingin si Dahlia kay Anton. Ang arkitekto ay nakatayo lamang doon. May isang maliit na ngiti sa mga labi na tila nagsasabing tapos na ang ulan. Sa sandaling iyon, alam ni Dahlia na kahit gaano pa kadilim ang pinagdaanan niya, ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa kapayapaang nararamdaman niya ngayon habang yakap ang kanyang buong mundo. Ang gulong ng palad ay hindi tumitigil sa pag-ikot at para kay Marco at Doña Carmen, ang pagbaba nito ay naging kasing bilis ng isang pagguho ng lupa. Ang dating marangyang buhay na ipinagmamalaki nila ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon ng katotohanan. Sa isang madilim at masikip na bahay paupahan, sa gilid ng riles, nakaupo si Marco sa isang lumang silya. Hawak ang isang baso ng murang alak. Ang kanyang buhok ay madungis, ang kanyang polo ay may mga mantsa ng natapon na kape, at ang kanyang mga mata ay lubog na at puno ng pait. Wala na ang aroganteng consultant. Ang natira na lamang ay isang lalaking sinisante sa trabaho dahil sa iskandalong kumalat sa opisina. Wala nang kumpanyang nais tumanggap sa isang taong napatunayang nagnakaw sa sariling anak. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang boses ni Doña Carmen ay hindi na tunog ng isang aristokrata, kundi isang matandang desperada. Nakatayo siya sa tapat ng bintana. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kurtina dahil sa takot na makita ng mga kapitbahay na dati ay kinukutyaw niya. Kung hindi ka naging pabaya, kung hindi ka nagpadala sa babaeng iyon, hindi tayo magtitiyaga sa butas na ito. Ang mga kumare ko, pinagtatawanan na ako. Hindi na ako makalabas ng bahay dahil sa hiya. Tumahimik ka, ma! Singal ni Marco. Ang kanyang boses ay basag dahil sa alak. Ikaw ang nagtulak sa akin na maging ganito. Palagi mong sinasabing kailangan natin ng pera. Kailangan nating magmukhang mayaman para hindi tayo maliitin. Ngayon, heto tayo. Tikman mo ang hinahangad mong reputasyon. Araw-araw ay ganito ang eksena sa loob ng kanilang bahay. Isang walang katapusang sisihan at sumbatan. Ang pagmamahal na dati ay tila matatag ay napalitan ng nakakalasong puot. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng isang buhay na wala ng dignidad, kung saan ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng pagsisisi. Samantala, sa kabayanan, dumaan si Dahlia sa tapat ng isang supermarket kasama si Leo at si Anton. Ang hitsura ni Dahlia ay malayo sa amoy mantika na bansag sa kanya noon. Maayos ang kanyang suot, ang kanyang balat ay tila nagliliwanag sa bagong nahanap na kaligayahan, at ang bawat kilos niya ay puno ng kumpiyansa. Hawak ni Leo ang kamay ni Anton habang masayang nagkukwento tungkol sa kanyang bagong paaralan. Sa isang sulok ng paradahan, nakatayo ang isang gusgusing lalaki na pilit lumalapit. Si Marco iyon. Sinubukan niyang tawagin ang pansin ni Dahlia. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Naghahanap ng kahit kaunting awa. Leo, anak, mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huminto si Dahlia. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang galit. Wala ring awa. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kawalan ng emosyon, isang indikasyon na ang sugat ay tuluyan ng naghilom at naging pilat na lamang. Napatingin si Leo sa direksyon ng lalaki. Ang bata ay dahan-dahang umatras at mas mahigpit na humawak sa palda ni Dahlia. Tumingin si Leo kay Marco na tila ba nakatingin sa isang estrangherong madungis at nakakatakot. Mama, sino po siya? Natatakot po ako.
Bulong ni Leo habang nagtatago sa likuran ng kanyang ina. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hatol na bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Marco. Ang sarili niyang anak ay hindi na siya kilala. Ang batang ninakawan niya ng kinabukasan ay nakakita na ng proteksyon sa ibang tao. Wala iyon, anak. Huwag kang matakot. Tara na. Mahinahong sagot ni Dahlia. Hindi na muling tumingin si Dahlia kay Marco. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang si Anton ay dahan-dahang inakbayan si Dahlia, isang tahimik na pagsasabing hinding-hindi niya hahayaang may manakit muli sa kanila. Naiwan si Marco sa gitna ng init ng semento, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang desperasyon ay unti-unting napalitan ng isang madilim na tingin. Tumingin siya nang matalim sa likuran ni Anton. Ang lalaking kumuha ng lahat ng dapat ay sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, ang apoy ng inggit ay tila muling nagniningas, nagbabanta ng isang huling gulo bago ang tuluyang paglubog. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang halimuyak ng sariwang kape ay tila isang banal na insenso na pumapailan lang sa loob ng kusina ni Dahlia. Hindi lamang ito isang kainan. Ito ang monumentong itinayo ni Dahlia mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Ang bawat dingding na pinintahan ng puti, ang bawat kahoy na mesa na makintab at malinis, ay katibayan ng kanyang pagpupursige sa loob ng halos 1 taon mula nang lisanin niya ang impyerno. Ngumiti si Dahlia habang pinagmamasdan ng mga customer na masayang kumakain. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngayon, ang bawat galaw niya sa loob ng kusina ay may awtoridad at kumpiyansa. Siya na ang reyna ng sarili niyang kaharian. Dahlia, mukhang kailangan na natin ng karagdagang tao sa cashier. Ang haba na ng pila. Nakangiting sabi ni Anton habang papalapit sa kanya. Kahit abala sa pag-aayos ng mga order, naramdaman ni Dahlia ang pamilyar na init sa kanyang pisngi. Si Anton ay naging higit pa sa isang kaibigan o tagapagtanggol sa korte. Siya ang naging tahimik na katuwang ni Dahlia sa pagbuo ng negosyong ito. Mula sa disenyo ng interior hanggang sa pag-aayos ng mga papeles, naroon si Anton. Hindi para diktahan siya, kundi para suportahan siya. Nakita ni Dahlia si Leo sa isang sulok. Nakaupo sa kandungan ni Anton habang tinuturuan itong mag-drawing sa likod ng isang resibo. Ang bata ay tumatawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Isang ligaya na kailanman ay hindi na ibigay ni Marco. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dahlia na ang kanyang puso, na dati tila isang tuyong lupa, ay dahan-dahang namumulaklak muli. Matapos ang mahaba at matagumpay na araw ng selebrasyon, unti-unting umuwi ang mga tao. Naiwan ang katahimikan sa loob ng restaurant, tanging ang mahinang ugong ng refrigerator at ang tunog ng pagpunas ni Dahlia sa counter ang maririnig. Lumapit si Anton at kinuha ang basahan mula sa kanyang kamay. Dahlia, magpahinga ka na. Kanina ka pa nakatayo. Hayaan mo muna akong gumawa nito. Sanay ako, architect. Alam mo naman ang buhay ko noon, di ba? Biro ni Dahlia, ngunit may bakas ng pait sa kanyang boses. Dahlia, tumingin ka sa akin. Malumanay na utos ni Anton. Iniharap niya ang babae sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ang mga kamay na ito, ang nagtayo ng sarili niyang kaharian. Hindi mo na kailangang patunayan sa mundo na kaya mo, dahil kitang-kita na namin. Pero sana ay payagan mo akong maging bahagi ng kahariang iyan, hindi bilang arkitekto, kundi bilang taong laging nasa tabi mo. Naramdaman ni Dahlia ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Isang uri ng kilig na hindi nakakabulag, kundi nakakakalma. Dahan-dahang itinaas ni Anton ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng harina sa pisngi ni Dahlia. Ang haplos na yon ay tila isang pangako
Isang pangakong walang halong pananakit. Anton? Bulong ni Dahlia. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ninanamnam ang amoy ng kape at ang katapatan na nagmumula rito. Isang payapang pagtanggap ang bumalot sa kanya. Alam niyang sa bisig ni Anton, ligtas siya. Ngunit ang matamis na katahimikan ay binalot ng isang madilim na anino. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak nito ay marahas na humahampas sa salaming pintuan ng restaurant. Sa gitna ng dilim at basa na kalsada, may isang aninong nakatayo. Dahan-dahang humiwalay si Dahlia sa yakap ni Anton nang mapansin niya ang taong nasa labas. Sa ilalim ng bumbilya ng poste ng ilaw, nakatayo si Marco. Basang-basa ang kanyang damit, ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa hukay. Wala na ang dating kintab ng kanyang sapatos, tila napalitan ito ng putik at dumi. Nakita ni Dahlia ang panginginig ng mga balikat ni Marco habang ito ay dahan-dahang lumuluhod sa tapat ng pintuan ng restaurant. Ang mga mata ni Marco ay nakatingin ng diretso sa kanila, puno ng mga luhang nahalo sa ulan, isang desperadong pagmamakaawa na tila humihingi ng langit mula sa impyernong kanyang kinasadlakan. Dahlia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Ang boses ni Marco ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng bugso ng ulan na humahampas sa kalsada. Nakaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salaming pinto ng restaurant ni Dahlia. Tila isang bilanggo na naghahangad ng kahit kaunting init mula sa loob. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Tanging ang anino na lamang ng isang taong tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga pagkakamali. Sa loob ng restaurant na natiling nakatayo si Dahlia, nararamdaman niya ang init ng palad ni Anton na nakahawak sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Tinitigan ni Dahlia ang lalaking nasa labas. Sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, naaalala niya ang bawat gabing umiyak siya ng tahimik sa kusina, ang bawat panlalait na tinanggap niya, at ang bawat sentimong ninakaw nito para sa luho ng iba. Dahan-dahang lumapit si Dahlia sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Ang malamig na hangin at tilamsik ng ulan ay agad na humalik sa kanyang balat. Ngunit hindi siya nanginginig. Dahlia, please, hikbi ni Marco habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Dahlia. Nawala ang lahat sa akin. Sinisisi ako ni Mama sa lahat ng nangyari. Wala akong trabaho, wala akong matuluyan. Nagkamali ako, alam ko, pero mahal kita. Para sa anak natin, para kay Leo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayusin natin ang pamilya natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dahlia. Tiningnan niya si Marco nang may malalim na pagkaunawa. Ngunit hindi ito ang uri ng unawa na nagpapatawad para magbalik. Pamilya, Marco? Binanggit mo ang pamilya. Noong ninanakawan mo ang anak mo para sa bag ng kabit mo, naisip mo ba ang pamilya natin? Noong hinahayaan mong tapakan ako ng nanay mo, naisip mo ba ang pamilya? Magbabago ako, pangako. Gagawin ko ang lahat. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ka magbabago dahil mahal mo kami, Marco. Gusto mo lang magbalik dahil wala ka nang makuha sa iba. Gusto mong iligtas ko ang sarili mo mula sa hukay na ikaw mismo ang humukay, mahinahong sagot ni Dahlia. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol na kasing tigas ng bakal. Wala na tayong pamilya simula nang nakawin mo ang kinabukasan ni Leo. At ang babaeng nakaluhod sa harap mo ngayon ay hindi na ang Dahlia na dati mong minalit. Hindi na ako ang sasagip sa'yo. Akma pang magsasalita si Marco nang humakbang si Anton pasulong. Sapat na upang makita ni Marco ang katatagan sa mga mata ng arkitekto. Natigilan si Marco. Nakita niya sa mga mata ni Anton ang lahat ng bagay na wala sa kanya.
respeto, katapatan, at ang tunay na kakayahang protektahan si Dahlia. Dahlia, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Umalis ka na, Marco. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Dahlia. Matagal naming pinaghirapan ang kapayapaang meron kami ngayon. Kailangan na nating pareho na magpatuloy. Pagkasabi niya nito, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sa kabilang panig, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag na huminto sa gitna ng ulan. Sandali siyang nanatiling nakatayo, nakapikit, habang pinakikinggan ang patak ng ulan na tumatama sa bubong at sa kalsada. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa halip, huminga siya ng malalim at naglakad palayo sa pintuan. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil natutunan na niyang hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan. Sa pagkakataong yon, pinili ni Dahlia ang kasalukuyan at ang kinabukasang maingat niyang binuo. At habang unti-unting nilalamon ng ulan ang mga huling bakas ng lumang kwento, alam niyang oras na upang iwanan ang mga aninong matagal nang humahadlang sa kanyang pag-usad. Hinarap niya si Anton. Nakita ni Dahlia ang paghanga at pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang kanyang mga kamay at pinisil ito ng bahagya. Walang salitang kailangan. Sapat na ang init ng kanilang ugnayan upang iparamdam na ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Tapos na, Dahlia. Malaya ka na, mahinang sabi ni Anton. Tumingin si Dahlia sa signage ng kanyang restaurant, ang katibayan ng kanyang tagumpay at ng kanyang muling pagkabuhay. Alam niyang bukas, pagkatapos ng ulan, ay may isang bagong umaga na naghihintay. Isang umaga na wala ng luha, wala ng dusa, tanging ang matamis na lasa ng tagumpay at ang payapang pagtibok ng isang pusong natutong muling magmahal. Sumandal si Dahlia sa balikat ni Anton habang pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng restaurant na dahan-dahang namamatay, hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang umaga ay hindi na muli naging madilim para kay Dahlia, habang ang unang sikat ng araw ay marahang tumatama sa bintana ng kanilang bagong tahanan. Nalalanghap niya ang amoy ng bagong timplang kape at ang sariwang hangin na nagmumula sa hardin. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Wala na ang kaba na tila isang aninong laging nakasunod sa kanya gabi-gabi. Napatawad na ba niya si Marco? Madalas itong itanong ni Dahlia sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang payapang paligid. Ang sagot ay hindi nanggaling sa isang mabilis na desisyon, kundi sa isang dahan-dahang paghilom. Pinatawad na ni Dahlia ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang maputik ang kanyang dignidad. Pinatawad na rin niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit. Ang pagpapatawad para kay Dahlia ay ang tuluyang paglimot sa mukha ng sakit, hanggang sa ang alaala ni Marco ay maging kasing nipis na lamang ng usok na nawawala sa hangin. Wala na siyang nararamdamang puot, tanging isang malalim na pasasalamat dahil ang pagkawasak na yon ang nagturo sa kanya kung paano muling mabuo. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang pangarap para sa kanya ngayon. Ito ay ang uuri. Ang realidad na nakikita niya sa bawat sulok ng kanyang buhay. Nakita ni Dahlia si Leo na masayang naghahabol ng paru-paro sa labas. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang nagbibigay ng musika sa paligid. Kasunod nito ay si Anton na bitbit ang isang tray ng almusal. Ang paraan ng pagtingin ni Anton kay Leo at ang pag-alaga nito sa bawat maliit na detalye ng kanilang buhay ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Ang pag-ibig na natagpuan niya kay Anton ay hindi maingay at hindi mapang-angkin. Ito ay isang pag-ibig na nagbibigay ng puwang para siya ay lumago. Isang pag-ibig na marunong rumespeto sa kanyang mga sugat habang tinutulungan siyang gamutin ang mga ito. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay
ay nakaukit na sa kanyang puso. Natutunan ni Dahlia na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong kaya niyang tiisin sa kamay ng isang taong hindi siya pinapahalagahan. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang pag-alis sa isang mapanirang relasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ang pagiging asawa at ina ay hindi nangangahulugang kailangang ibaon ang sariling pangarap at dignidad. Minsan, kailangang bitawan ang lahat upang mahanap ang tunay na sarili. Sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, ramdam ni Dahlia ang katatagan ng kanyang sariling mga paa. Ang kusina ni Dahlia ay patuloy na lumalago, isang simbolo ng kanyang tagumpay na binuo mula sa pagtitiyaga at dangal. Habang nakasandal siya sa balikat ni Anton at pinagmamasdan ng kanilang anak, alam ni Dahlia na ang bawat luhang pumatak noon ay naging pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Ang bagyo ay tapos na at ang bahagharing sumibol ay hindi na kailanman maglalaho. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang panalangin siyang palaging binibigkas na sana ang bawat babaeng nakararanas ng dilim ay makakita rin ng liwanag, na sana ay matutunan nilang yakapin ang sariling halaga bago pa man ito tuluyang mawasak ng iba. Ang buhay ni Dahlia ay isang patunay na sa kabila ng pinakamatinding pagkakanulo, merong pag-asa, merong paghilom, at merong isang bukas na punong-puno ng tunay na kaligayahan.